Hi guys! Welcome to the Boys Vlog! Hi guys! Ako nga pala si Kuya Jasper L. Bonavente. Ako naman si Kenneth L. La Rosa. At ngayon, mas makikilala niyo pa kami at malalaman niyo kung ano nga ba ang aming sacristan journey. Yes. So, nung una, ako muna, nung sa una ko muna kung paano ako nahikayat bilang isang sacristan. Bilang isang, para maging isang sacristan. So, yung na sumisimba ako nun, bata pa lang ako nun. Sobrang late ako, siguro mga 9 years old. Ganon. So, nakikita ko yung mga brothers natin dyan na nakapila dyan sa entrance ng simbahan. So, syempre, namamangha ako sa mga suot nila, kung bakit ganun yung suot nila, napag-curious ako. And parang nararamdaman ko na parang ang gusto ko ring isuot yung gano'n na damit. So, yun. So, magbabahagi din si Brother Kenneth ng kanyang short story. Siguro ako hindi ko alam kung bakit ko pinasok yung altar server. Natatanda ko lang talaga na hapon siya. Then, pinunta ko si Brother Jasper kasi magkalapit tayo yung bahay namin. Niyaya ko siya. Sabi ko, tara mag-sacristan tayo. Tapos yun, kasi may taga dun sa amin, si Kuya Sam. Kung makikilala niyo sa nagsabi kami sa kanya. And then, pinapunta kami ng linggo. Tapos, yun doon na nagtuloy-tuloy kung paano kami naging altar server hanggang sa dito kami ngayon. Siguro, curable, tsaka cross, yun lang. So, yung favorite nyo namang role, curable din. Siyempre, nung una, sobrang nakakaba pero nakaka-excite gumamit. Then, isa pa is yun, sa crucifix din o yung cross din. Then yung third one, yun, Big Bell. Kasi doon ako nagsimula, matuto, humawak ng gamit. Nakapolo pa lang kami noon. Pinaghahawak na kami ng gamit dito. Kaya sobrang kaba ko noon. Halos bitawan mo na yung Big Bell na naglalakad kami ng procession. Ayan. Hindi naman siya magiging mahirap kung kung gugustuhin mo lang talaga is talagang mabubus yung sarili mo kung paano ka magiging sakristan and kung gaano mo talaga gusto mag-sakristan, doon mo malalaman. May part na medyo magiging mahirap pero at some point hindi mo siya masasabing mahirap. Kasi kumbaga yung sa pagiging altar server kasama din yung mga formation, yung mga exams na syempre kakabahan ka lalo na kapag pagre-reciting ka ng mga kung ano-anong dasal. And parang kailangan isang gabi lang, kailangan sa ulo mo na agad yung isang dasal, din kinabukasan, parang yun yung magiging grades mo para makapasa sa sacristan. Kabado ba? Oo, kabado. Kasi kapag ganun talaga, parang isang pwedeng way din para hindi ka makapag-sacristan eh. Kasi, syempre, tayo mga sacristan, hindi lang tayo basta-basta pumapasok. Ganun. Kumbaga, makapagsuot tayo ng sutana, pero kailangan nating paghirapan. Ayun. Ako, okay na yun eh. Siguro may kahirapan naman siya, pero kung talagang gugustuhin mo, hindi mo mararamdaman na tumatagal ka na sa ginagawa mong yun. Hindi mo mararamdaman yung pagod, tsaka siguro kung may magtatanong sa akin kung mahirap ba maging aspirant, sa naranasan ko, hindi. Kasi ginusto ko yung ginagawa ko. Mas lalo kong napalapit kay Lord. Ayan, napagod niya naman ang sagot, Brother Kenneth. Ay, oo. Nakatulog na ako dyan, simbang gabi. Doon ako sa may altar. Ang ginawa sa kanong katabi ko, Brother Kenneth, sumasampalataya na. Ayaw ginawa ko, diretso tayo ako, kukunin ko dapat yung tawag dito. Tawag dyan. Kalimutan tawag dyan eh. Yung siborium, bibigay ko dapat kay Father. Kasi sumasampalataya na eh. Ako rin naman, so ang akin naman, hindi simbang gabi, Misa de Gallo. Kasi sa Misa de Gallo, parang dun talaga, after ng simbang gabi, kasi yung before the Misa de Gallo, yung second morning, yung Misa de Gallo,
kumbaga, naging substitution kasi ako dun sa isa namin sacristan. Na sumama muna kay Father sa paglibot sa barangay. Kasi, Adventista, syempre, kailangan magmimisa sa mga chapel, sa kada barangay. And, halos nakawalong misa pa ako nun kasi linggo yun eh. Diba, may misa rin, tapos din may mga kasal pa, may mga Lampas ka talaga binyan. langit yan. Oo, lampas langit talaga mga brother. Kaya, yun. So, umaga yan, nakatulog ako. Siguro, pag upo pa lang ni Father, talagang napasandal ako sa ano eh. So, may pader ng altar eh. Pero, ano naman eh, kasi, pero ano, iniisip ko pa rin na baka mahuli ako ni Father. Kaso, syempre, nakatulog ako. So, pinipigilan ko naman, pero nakatulog na daw ako, sabi ng katabi ko. Pero hindi ko talaga parang nalaman sa sarili ko na nakatulog ako kasi nga sobrang lutang, sobrang pagod. Pero kahit na ganun, sobrang sarap pa rin talaga sa mimba sa umaga. Tapos Misa de Gallo pa yung pinagsaservan. Ay, oo. Ay, ako yung hindi talaga. We! O, sino? Tol, wala tol. Wala ka Meron mapapalitaan. yan, Ferds. Sino? O, organization? Ay, wala. Hindi, umalis lang. Uy, wala ha. Wala ako natatandaan dito sa organization ha. Meron. Saan? Pero ako, meron ako. So, nabasted. Nabasted pa ng mga brother. Isang beses lang, isang org lang. Collector, isa lang. Ay, hindi pala. Dalawa pala. Parehas na sila. Parehas grade 10 sila nun eh. Nabasted ako parehas. Hindi pala pwede. Ay, yun lang. Ikaw ba? Ay, Hindi ako maniniwala. Ay, pre, wala, pre. Wala. Pre, alam yung nagugustuhan ako, nalalaman nyo. Ayun, nalaman ko yan eh. Ay, wala. Ay, sino? Wala ka. Kahit sa organization, wala. Collector. Uy, sino? Sino? Uy, wala. Meron yan, Ferds. Ano, sino? Wala. Uy, collector. Wala. Hindi ako imik. Hindi mo makikita ko yung kasama collector, ha? Hindi mo makikita kasama, pero kachat mo. Uy! Wala. Uy. Next question, Ferds. Siguro, pumapasok ko sa school. Kasi nung gagraduate ako nun eh, sabay-sabay lahat nung mga deadline, may defense, entrep, tsaka yung iba pang activities na pinapapasa. Nagsabay-sabay yun. Kasi kaya, medyo parang naglaylo ako nung time na yun sa simbahan eh. Tuwing linggo, magse-serve lang ako second mass. Uuwi agad ako para makapaggawa ng product sa entrep, magawa ibang activities. Sobrang hirap kasi hindi mo maintindihan kung magkakaroon ka pa ba ng time dun sa isang ginagawa mo o hahayaan mo na lang. Kasi ang hirap kasi gawa ng pumapasok ka eh. Pero nagawan ko siya ng time management Yun. para mabalance yung mga ginagawa ko. Kumbaga may araw na nandoon ka nakapokus sa activities, tapos may araw na nandoon ka talaga sa simbahan. Pero naman, satisfied naman. Okay. So, ako mga brother, aamin ako sa nahirapan. Kalaban ko kasi yung katamaran ko eh. Kasi may araw talaga na, tsaka mga oras na, ay, nung umaga, nakaplano ako, atid ako ng prosesyon, pero nung hapon, di ako dumating. Omsim! Babalik. Kasi ito sabi ko, ay, mukhang uulan. Pero umulan talaga. Sabi ko, bagong laba pa naman yung sutana ko, baka kasi umulan eh. Ang hirap pa naman maglaba. Parang hindi naman palaging ganun. Like, may sometime lang na nagiging ganun ako. Pero, sabi ko, hanggat kaya mo mag-serve. Pero lagi naman ginugusto. Hindi naman pwedeng dahil lang sa ibang rason tayo mag-serve. Diba, may mga nanunungkulan. Minsan may mga BPC na talagang nagbibigay sa mga sakristan ng konting, pera ba? Yun, pera. Kumbaga, sa amin, tinatanggap namin siya bilang, na rin, hindi naman dahil sa, kaya kami nagsisipag sa pagsama sa prosesyon. Kumbaga, dito is parang, Tulong muna din. nagiging tulong ng mga tao sa amin kung paano kami naghihirap. Pero hindi naman actually kasi naghihirap.
kumbaga dun parang yung way nila ng pasasalamat sa amin. So, iniisip namin na lagi na hindi naman sila lagi magbibigay sa amin kung hindi naman gano'n. Pero kahit naman, may ibang barangay naman na kahit hindi nagbibigay, talagang ganun, buo pa rin yung puso namin na mag-serve sa kanila sa procession. Kumbaga, ina-accept nga namin yung mga bagay na yon bilang pasasalamat nila sa amin. Ayan. Siguro ako, una yung safe yung mga magulang ko, yung mga mahal ko sa buhay. Yung hindi sila nagkakasakit, ganun. Tapos ang pangalawa ko naman, yung dumami yung kaibigan ko pamula nung pumasok ako sa altar server. Katulad ni na Brother Benjo, lagi nagdadyan. Tapos wala ako sa The Voice kung hindi ako pumasok sa org na to. Tapos kung hindi ko rin sila nakilala. Yun lang ang pinakamagandang blessing sa akin. Ayan. So, yan. So, hindi rin naman sa kanya. Ganun din naman yung mga blessing na natatanggap ko. Ayan, ganun din. So, next question tayo. Siguro, pinaka-memorable, dito kami natutulog, tuwing magmamahal na araw, tapos magsisimbang gabi, misa de Gallo. Tsaka yung yung tipong magpuprosesyon kayo, tapos bigla-bigla kayo kakabuti ng ulan. Yung lahat kayo basang-basa, mga sapatos nyo, tutulo-tulo pag-uwi. Yun na yung pinaka-memorable sa akin. Tapos yung mapapagalit na kayo ni Padre. Ito talaga memorable sa akin sa mga, yung naranasan ko maging altar server. Yung magkakaroon ka din ng pasimpleng crush sa ibang org. Yes. Yan. Ala, tinatopic talaga dyan. Hindi ko talaga itatagin. Talaga pinaka-memorable sa akin. So, yun lang. So, yung pinaka-memorable ka, so, dalawa yung babanggitin ko. Yung sa pag-altar server. Ayun, yung pagsusuot ng satana, yung na-investiturean kami. So, halos lahat naman siguro ng sakristan. Ayun yung, kumbaga, tinuturing na isang parang pinakamasayang moments bilang pagiging isang opisyal na altar server. Ito yung parang magiging simbolo na isa ka na sa mga nagsusuot ng uniforme ng altar server bilang tagapaglingkod sa Panginoon. So yung kumbaga yung happy na memory naman, yung kumbaga hindi malilimutan. Kapag yung kasama yun, yung kapag nagiging choir yung mga sakristan, biglang may pipiyok, ganun, tapos then parang pigil na pigil yung mga tawa namin. So, yan. Then yun kapag kapag may mga events, ayun, so, syempre hindi kami EA ba, kumbaga, may mga some events na talagang pinipili na namin nga rin sa simbahan niya lang matulog para dire-diretso na lang sa umaga yung gising, diretso uli, serve uli para sa next event or next namin gagawin. So, kahit na sobrang lamok sa parish hall, kahit na madaming ipis, kahit na tela ng kung ano-ano na yung kinukumot namin, talagang pinipilit pa rin namin or talagang dito pa rin kami natutulog para as if na mas pagpatuloy namin yung pagsaserve namin. So, yung pinaka-lesson talaga na kumbaga dito kasi parang inisip ko talaga lagi na no man is in my kumbaga walang tao na nabubuhay sa isang isla. Kumbaga yung kaibigan talaga yung isang nabuo dito sa simbahan. So, ayun, yung pagkakaibigan, yung organization na altar server, yung mga taong laging nakasuporta din, laging naka-guide sa amin. Kasi alam naman namin na kahit altar server kami, hindi kami perfecto. Kumbaga, kailangan pa rin kumbaga ng guide na talagang mag-guide sa amin para magkaroon ng bago lesson, may matutunan araw-araw. Yun, yung mga staff ng simbahan, yun. So, kay Tita Karen, yun. Yung mga tinuturing na rin naming pamilya. So, lalong-lalo na kay Father na talagang tumatayang kura ng simbahan. Pero hindi lang talaga kura ng simbahan. Guide ng lahat ng tao at magulang na rin namin dito sa simbahan. Kung ang lesson ko naman, kapag nagkamali ka, dapat hindi mo na ulitin o itatama mo lahat ng mga nagawa mo mali. Tapos, hindi sa lahat ng oras aayon sa atin mga tama.
Kundi pag-isipan muna natin bago tayo gumawa kung ikabubuti ba natin yung isasabi. So, sa mga gustong-gusto, sa mga tinatawag ng Panginoon para sa paglilingkod, kapag alam niyo talagang nararamdaman niyo at nasa puso niyo na gusto niyong pumasok sa pagiging altar server, huwag na kayong magdalawang isip na pumasok. Kasi sobrang daming benefits. Alam natin na hindi ang Panginoon na nagbe-benefit, kundi tayo. Kasi once na pumasok tayo dito, hindi yung pagsiserve talaga yung kumbaga doon ka lang nakafocus. Kumbaga, yung benefit, ikaw rin yung mismong makakatanggap. So sa mga aspiring dyan, marami kayong matututunan dito sa simbahan. Sa formation, sa pagtuturo ng mga seniors na altar server, sobrang dami yung matututunan. Like, yung way kung paano sila magtuturo is hindi yung para pagalitan tayo. Kumbaga, ito yung formation na ginagawa nila para mas mapalalim yung pananampalataya natin. Lalo na, alam natin sa sarili nga natin na tinatawag tayo ng Panginoon. Kaya, sa mga aspiring dyan, huwag nyo na pag-isipan, pumunta na kayo sa simbahan, then magtanong na kayo kung nagre-recruit ba. Then, yun, mag-apply kayo. Then, sa una talagang hindi madadalian. Pero, ayan, so, magiging komportable kayo sa lahat ng simbahan. Kasi, ito yung place na talagang sigurado akong hahanap-hanapin nyo. Once na tumagal na rin kayo dito at naging altar server kayo. Pero what if tawagin ka ni Dirk bilang sa pare? Tuturuan ka ba? Ay, pero dyan naman, sa pagpapare. So, tinanong ni brother sa akin. So, sa pagpapare dyan, sabi ko lagi, kung bukal ang puso at talagang tumutugon tayo sa tawag ng Diyos, and alam natin sa sarili natin na para dun tayo sa bagay na yun, edi mag-try tayo and alam natin ang Panginoon ang bahala kung talagang para sa atin yung bagay na yun. Pero ako ang masasabi ko lang sa mga future aspirants o altar servers, kung halimbawa mapagalitan lang kayo kung kayo aspirant namin nagawang mali, huwag kayong magtatampo o aalis na bilang aspirant. Kasi diyan mag-i-improve yung mga skills nyo. Diyan kayo matututo kung ano nga ba talaga ang isang sacristan at kung ano ang ibig sabihin nito. Huwag kayong panghinaan ng loob kung mapagalitan man kayo. Tapos, ang sabi ko lang ay ipasin niya lang din ang exam. Ayan. Ipasin niyo lagi yung exam para doon talaga malalaman ng mga formator kung may natutunan ba tayo. Seryosohin din lahat ng information para tumatak talaga sa isip natin yung mga pinag-aaralan natin. So, ayun, sana may natutunan kayong aral sa aming ginawang video dito sa ating channel. So, dito na nagtatapos yung video namin kung paano nga ba nagsimula yung pagiging altar server namin or ano yung naging journey namin dito sa altar server. So, don't forget to like, follow, and share. And, ayun, sana supportahan nyo kami dito sa vlog namin hanggang dulo. So, ayun, peace! Bye-bye!